Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro ng GSIS, pakinggan ninyo po ako ng mabuti dahil may napakahalagang impormasyon ako tungkol sa mga dagdag na pagbabayad na maaari ninyong makuha ngayong 2026. Maraming mga kwento at balita ang kumakalat sa social media tungkol sa mga bonus at dagdag na bayad, pero gusto kong sabihin sa inyo ang totoo lang, walang takip, walang halong fake news. Ang totoo po, may mga special payments na nai-distribute na ng GSIS noong Disyembre 2025 at importante na malaman ninyo kung paano ito gumagana para sa mga susunod na buwan. Alam ko po na ang bawat piso ay mahalaga sa inyo, lalo na ngayong tumataas ang presyo ng bilihin, gamot, kuryente at iba pang pangangailangan. Kaya naman, kailangan nating maging malinaw tungkol sa mga petsa ng pagbabayad, sino ang qualified, at paano ninyo matatanggap ang bawat piso na karapat-dapat sa inyo. Hindi ko kayo bibiguin, tutulungan ko kayong maintindihan ang lahat ng detalye tungkol sa GSIS extra payments para hindi kayo makaligtaan at para malaman ninyo kung ano talaga ang dapat ninyong asahan. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Una sa lahat, kailangan nating linawin ang tungkol sa mga naririnig ninyong 12,700 bonus o 15,400 increase na kumakalat sa internet. Maraming posts at videos ang nagsasabi na may ganyang halaga ang matatanggap ng mga GSIS pensioners mula Enero 2026, pero ang katotohanan ay iba. Walang bagong 12,700 bonus na darating ngayong Enero 2026 para sa GSIS pensioners. Ang nangyari kasi, noong Disyembre 2025, naglabas ang GSIS ng Christmas cash gift na umabot ng 3.93 billion para sa 411,692 eligible pensioners at ang bawat pensioner ay nakatanggap ng halaga na katumbas ng isang buwang pensyon o 10,000 kung anuman ang mas mababa. Ito po ay maximum na 12,600 kung ang inyong regular monthly pension ay mas mataas pa sa 10,000. Kaya kung may narinig kayong 12,700, doon ang galing yan sa combination ng numbers na yan. Pero hindi po yan bagong bayad na paparating. Ang Christmas cash gift na ito ay ibinigay na noong Disyembre 4, 2025 at advance din ang regular December pension nila na naibigay noong Disyembre 5 imbes na Disyembre 8 para mayroon kayong extra time na maghanda para sa holiday season. Ngayon, malaking bagay ang nangyari sa distribution ng Christmas cash gift na ito dahil sa unang pagkakataon kasama na ang pro-rata pensioners at ang mga nag-retire under ng Portability Law o Republic Act 7699. Dating hindi covered ang mga pensioners na ito pero ngayong 2025 binigyan sila ng pagkakataon na makatanggap din ng cash gift. May kabuang 14,192 na additional pensioners ang napabilang, mga taong nagsilbi ng mahigit 15 taon sa gobyerno pero ang paid premiums nila ay kulang sa 15 years o yung mga may combined contributions sa SSS at GSIS. Si GSIS President and General Manager Vic Veloso mismo ang nagsabi na gusto nilang pahalagahan lahat ng pensioners lalo na sa Pasko, kaya pinalawak nila ang coverage. Pero tandaan po, ang cash gift na ito ay one-time payment lang para sa 2025 at hindi ito guaranteed na mangyayari every year sa exact na amount o date. Kailangan ninyong sumubaybay sa official announcements ng GSIS para sa mga susunod na taon. Kaya ngayong Enero 2026, ano ang dapat ninyong asahan? Ang totoo lang, regular monthly pension lang ang dadating sa inyo. Walang extra bonus o special payment na scheduled para sa Enero. Ang GSIS ay sumusunod sa kanilang usual pension payment schedule. Ibig sabihin, ang January 2026 pension ninyo ay ma-credit sa inyong bank account around January 8, 2026 na isang Miyerkules. Kung ang Enero 8 ay nahulog sa weekend o holiday, ang pension ay ibinibigay sa next banking day para sigurado na makukuha ninyo ito on time. Ang GSIS ay very consistent sa ganitong schedule kaya madali kayong makapagplan ng inyong budget.
Ang pension ninyo every month ay nakadepende sa inyong average monthly compensation sa last 3 years ng inyong service, ang total years ng inyong paid premiums, at kung anong retirement option ang kinuha ninyo. Kung ang 5-year lump sum plus pension after 5 years, o ang 18-month cash payment plus immediate pension o straight monthly pension. Lahat yan ay nakaapekto sa final amount na natatanggap ninyo monthly. Importante rin na malaman ninyo kung sino ang qualified para sa Christmas cash gift at regular pension payments. Para sa Christmas cash gift na ibinigay last December, qualified lang ang old age, retirement at disability pensioners na nasa active status, tumatanggap ng regular o pro rata monthly pension at buhay pa as of November 30, 2025. Hindi kasama sa eligibility ang survivorship at dependent pensioners, yung mga nag-avail ng 5-year lump sum at ang pensyon nila ay mag-resume pa lang after December 31, 2025 at ang mga nag-retire from 2021 to 2025 na kumuha ng 18 times cash payment plus immediate life pension under RA 8291. Eligible lang sila 5 years after retirement. Pati na rin ang mga separated from service from 2006 to 2025 bago mag 60 years old na nagsimula lang tumanggap ng regular pension from 2021 to 2025. Eligible din sila after 5 years as regular pensioner. Kaya importante na suriin ninyo kung nasaan kayo sa mga kategoryang ito para malaman kung qualified kayo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga potential na clawback o pagbabawas sa pensyon. Ang GSIS ay may requirement na tinatawag na Annual Pensioners Information Revalidation o APIR. Ito ay yearly renewal ng inyong active status at dapat ninyong gawin ito during your birth month. Kung hindi kayo sumusunod sa APIR, ang inyong pensyon ay pwedeng masuspend temporarily. Pero ang maganda, kahit na-suspend kayo due to APR non-compliance as of December 31, 2025, pwede pa rin ninyong i-claim ang Christmas cash gift ninyo once na na-reactivate ang inyong status. Kaya very important na gawin ninyo ang APIR on time. Madali lang po ito. Pwede ninyong gawin through facial recognition feature ng GSIS Touch mobile app. Anytime, anywhere. Hindi na kailangan pumunta sa branch. Pero kung may problema kayo sa app, pwede naman kayong pumunta personally sa GSIS office para matugunan ang concerns ninyo. Ang APIR ay hindi komplikado, pero kung hindi ninyo ito gagawin, ang pensyon ninyo ang maaapektuhan at ayaw naman nating mangyari yan. Pag-usapan din natin ang tungkol sa tax implications ng inyong pensyon. Ang magandang balita ay ang monthly pension benefits mula sa GSIS ay generally exempt from income tax under existing Philippine tax laws. Ito ay dahil considered yan as retirement income at hindi regular employment income. Pero kung meron kayong other sources of income aside from your pension like rental income, business income, or investment returns, those might be taxable depending on the total amount and your tax bracket. Importante na mag-consult kayo sa tax expert o sa BIR kung may tanong kayo about your specific situation. Pero para sa basic monthly pension from GSIS, hindi kayo dapat mag-alala sa tax dahil exempt naman yan. Ang Christmas cash gift din na natanggap ninyo ay hindi taxable. Ito ay considered as gift or bonus na bahagi ng benefits ninyo as pensioner. Tungkol naman sa mga strategies para ma-maximize ang inyong retirement income from GSIS, maraming paraan para gawin ito. Una, make sure na updated ang lahat ng records ninyo sa GSIS, ang inyong bank account details, contact number, address, at personal information. Kung outdated ang information ninyo, baka ma-delay ang payments o hindi ninyo matanggap ng maayos. Pangalawa, i-check ninyo regularly ang inyong MyGSIS online account. Dito ninyo makikita ang status ng pension ninyo, ang payment history, at anumang updates from GSIS. Kung wala pa kayong online account, mag-register na kayo para mas convenient ang monitoring. Pangatlo,
Kung eligible kayo sa iba pang GSIS programs like emergency loan o salary loan, consider ninyo kung may need kayo at kung beneficial sa inyo. Ang emergency loan program ng GSIS ay available pa rin hanggang February 7, 2026 at pwede kayong mag-loan ng up to 20,000 kung wala kayong existing emergency loan o up to 40,000 kung may existing balance kayo. Ang interest rate ay 6% lang at 3-year payment term at walang monthly payment due hanggang next year. Ang loans na granted in November 2025 ay magsisimula lang ng amortization sa March 2026, payable by April 10, 2026. Ito ay maganda kung kailangan ninyo ng extra cash for emergency expenses. Pang-apat na strategy, mag-take advantage din kayo ng iba pang senior citizen benefits na available sa inyo aside from GSIS pension. May 20% discount kayo sa medicines, groceries, restaurants, at iba pang establishments under the Senior Citizens Act. May PhilHealth coverage din kayo at kung indigent senior citizen kayo na walang pension, pwede kayong mag-apply para sa social pension program ng DSWD na 1,000 per month. Kung may GSIS pension na kayo, hindi kayo qualified sa social pension pero ang point ay gamitin ninyo lahat ng available benefits para sa inyo. Panglima, kung may option kayong mag-invest ng portion ng pension ninyo, consider ninyo ang MP2 Savings Program ng Pag-ibig kung miyembro kayo o simple time deposit sa bangko kung gusto ninyo ng secure na investment. Huwag kayong magpadala sa mga scam o investment schemes na nag-promise ng unrealistic returns. Stick to legitimate financial institutions lang. Pag-usapan din natin ang mga tips kapag pumupunta kayo sa GSIS office. Una, mag-book na kayo ng appointment online through GSIS website para iwasan ang long queues. Ang GSIS ay nag-implement ng appointment system para mas organized ang flow ng mga tao. Pangalawa, dalhin ninyo lahat ng required documents, valid ID, UMID card kung mayroon, at anumang supporting documents na relevant sa transaction ninyo. Pangatlo, pumunta ng maaga sa scheduled time ninyo para hindi kayo mahuli. Pang-apat, mag-ingat sa mga fixers at middlemen na nag-aalok ng serbisyo sa labas ng GSIS office. Walang bayad ang mga basic services ng GSIS, so hindi kayo kailangang magbayad sa kahit sino para asikasuhin ang documents ninyo. Panglima, kung may questions kayo, magtanong sa mga GSIS staff mismo. Huwag mahiya, trabaho nila yan na tumulong sa inyo. Kung hindi ka satisfied sa sagot, escalate mo sa supervisor o manager. May karapatan kayong makatanggap ng maayos na customer service. Tungkol naman sa payout ng pension, ang GSIS ay gumagamit ng e-crediting system through GSIS eCard Plus. Ang card na ito ay all-in-one utility card na pwede ring ATM card. Ang monthly pension benefits ninyo ay automatically credited dito every 8th of the month at pwede ninyong i-withdraw sa any BankNet, Megalink, or ExpressNet ATMs nationwide. Ang maximum daily withdrawal ay 50,000 at minimum ay 100. Kung mas gusto ninyo na direct-to-bank account, pwede din yan. I-link lang ninyo ang preferred bank account ninyo sa GSIS records at ang pensyon ay automatic na mapupunta doon. Mas secure at convenient ito compared sa dati na check system na kailangan pa hintayin, i-deposit at maghintay ng clearing period. Kung overseas kayo, pwede pa rin kayong makatanggap ng pension pero kailangan ninyong mag-update ng details ninyo sa GSIS at mag-comply sa proof of life requirement para ma-verify na buhay pa kayo at eligible pa ring tumanggap ng pension. Ngayong 2026, ano pa ang dapat ninyong abangan from GSIS? Ang totoo po, ang SSS lang ang may confirmed pension increase program na pension reform program na nagsimula September 2025 at ito ay 3-year phased increase, 10% per year para sa retirement at disability pensioners at 5% per year para sa survivor pensioners. Ang tranche 2 ng increase na ito ay magsisimula sa September 2026 para sa SSS pensioners. Pero para sa GSIS,
wala pang official announcement ng similar pension increase program for 2026. Ang GSIS pensions ay calculated based on salary grade at years of service, at generally mas mataas na compared sa SSS, pero wala silang fixed annual increase na sinusunod. Kaya ang advice ko, mag-check regularly kayo sa official GSIS website at social media pages nila para sa updates. Huwag kayong maniwala agad sa mga posts sa Facebook o YouTube na nag-claim ng malaking increase o bonus kung hindi verified from official sources. Maraming fake news at misinformation ang kumakalat at mapanlin lang yan. Sa konklusyon, mga kababayan, ang key dates na dapat ninyong tandaan for 2026 ay ito. Every 8th of the month, yun ang regular pension payment date ninyo from GSIS. Kung Enero 8 ay Miyerkules, so asahan ninyong makuha ninyo ang January pension ninyo on that date. Kung February 8 ay Linggo, then expect na may credit yan ng Lunes, February 9. Ganyan ang pattern throughout the year. Walang special extra payment na confirmed for January or the early months of 2026 aside from your regular monthly pension. Ang Christmas cash gift na natanggap ninyo last December ay one-time lang. Kaya iwasan ninyong umasa sa mga balitang walang basis. Ang importante, i-manage ninyo ng maayos ang monthly pension ninyo, mag-budget ng tama, at gamitin ang lahat ng available benefits at discounts na saklaw ng senior citizen rights ninyo. Mag-stay informed kayo through official channels, mag-comply sa APIR requirement para hindi masuspend ang pension ninyo, at mag-ingat lagi sa mga scam. Kung may tanong kayo, tawagan ninyo ang GSIS hotline, bisitahin ang website nila o pumunta personally sa branch. Huwag kang mag-atubili na humingi ng tulong kung kailangan mo. Tandaan ninyo po, ang pensyon ninyo ay result ng decades of service ninyo sa gobyerno at karapat-dapat ninyo yan. Huwag ninyong palampasin ang bawat buwan na hindi ninyo niche check ang status ng payment ninyo. Ang technology ay nandito na para tulungan tayo. Gamitin ang mobile app, online portal, at iba pang digital tools na available. Pero kung hindi kayo komportable sa technology, okay lang yan. May mga anak, apo o kaibigan na pwedeng tumulong sa inyo. Ang importante, hindi kayo nag-iisa sa journey na ito. Ang GSIS, ang inyong pamilya at ang buong komunidad ay nandito para suportahan kayo. Ako rin, hanggat mayroon akong platform na ito, patuloy kong isi-share sa inyo ang tamang impormasyon para hindi kayo malito at para alam ninyo kung ano ang inyong mga karapatan. Maraming salamat po sa inyong pakinig at sana po ay nakatulong ang video na ito. God bless you all at sana healthy at masaya kayong lahat ngayong 2026. Ingat palagi, mga lolo at lola. Hanggang sa muli.